Saya na mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong ang Davao City. Ngayon mga kababayan, ito na nga, actually magandang balita ito ha. Sa mga hindi po nakakaalam, alam naman po natin na pag sinabi nating Leni Robredo, malakas po talaga at tinatawag po iyang kakamping. At yan din po ang pinakakinakatakutan ng kahit sinumang partido ng national politics ay ang kakamping. Bakit? Si Leni Robredo lang po ang kaisa-isahang tumatakbo na politician na sulid ang mga supporter. Totoo yan. Huwag kayong mag-react kung wala kayong experience. Ako po mismo nakikita, saksi at ramdam kung gaano kalakas ang kakamping. Kaya nga sabi ko sa inyo mga loyalista, sa araw, sa panahon at sa administrasyong ito, ako po'y pabor at kampi kay Pangulong Bongbong Marcos. Galit ako sa sinungaling, magnanakaw at kurakot. Ngayon, at mga nagmumura. Ngayon, mga kababayan, speaking of sinungaling, magnanakaw, kurakot, nagmumura, si dating Vice President Leni Robredo at ang kanyang kampo ay napareact. Bakit? Kasi nadawit po ang pangalan ng dating Vice President Leni Robredo. Kasi ito po, babasahin ko po mula dito sa Impact Leadership na post. No? Ang sabi kasi dito, it's not the budget, but the leader. So it's not about the budget, it's about the leadership. So ngayon, sabi kasi dito, Vice President Sara Duterte suggested that comparing her budget proposal to that of her predecessor, former Vice President Leni Robredo, would be a stretch if not absorbed. So ngayon, during the House Committee on Appropriation briefing on the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President or OVP on Tuesday, August 27, Duterte remarked that she had no personal knowledge of why Robredo did not request a fair budget for her projects. So, sa madaling salita, wala daw po tawag dito, walang knowledge o walang kaalaman si Sara Duterte kung bakit daw hindi daw nanghingi ng sakto at patas na pondo para sa magiging project ng dating Vice President Leni Robredo. Ngayon, itong kampo ni Vice President Leni Robredo sumagot. Ngayon, sabi ng kampo ni Vice President Leni Robredo, hindi naman sa sobrang reklamador ni Sara, 'di ba? Hindi kasi porket politician ka, aasa ka lang sa budget. Gumawa ka ng paraan, huwag kang tamad. Puro ka reklamo. Kaya sinagot siya ng kampo ni Leni Robredo. Hindi naman umasa si Vice President Leni Robredo na bigyan siya ng malaking budget o malaking pondo para sa mga proyekto. Kasi noong Vice President, si dating Vice President Leni Robredo, hindi siya umaasa sa budget ng gobyerno. Maraming mga private businessman, mga private institution na nagbibigay, nagdo-donate para makatulong si Vice President Leni Robredo. Hindi siya umaasa sa bigay ng gobyerno, diskarte. Si Vice President Leni Robredo kasi magkaiba po talaga kay Sara. Bakit? Si Sara Duterte lang po, ang Vice President na may confidential fund. Actually, kahit i-check ninyo ang dating record ni Vice President Leni Robredo, siya lang po yung Vice President na walang confidential fund, walang utang, walang issue, walang kurakot, walang bodyguard na 433. Kaya ang sagot dito ng kampo ni Vice President Leni Robredo, in response, Attorney Barry Gutierrez, former spokesperson for Robredo's office, talked to Twitter on Wednesday, August 28, to defend Robredo's record. Gutierrez noted that Robredo achieved more with a smaller budget by spending prudently and gathering support from individual citizens and the private sector. He emphasized that leadership, not the size of the budget.
was the key factor in Robredo's success. Diba? So ang sa madaling salita doon, hindi kasi nagbe-base sa budget yung pagiging vice president mo. Hindi nagbe-base sa budget, no? Yung pagiging politician mo, kumilos ka. Nasanay kasi itong si Sara Bratinilla kasi. Ibig sabihin, spoiled brat. Oo, spoiled Bratinilla. Sa madaling salita. Bakit? Actually, I was born and raised in Mindanao. Wag nyo na pong itanggi. Sa Mindanao kasi, tatakbo kang mayor, tatakbo kang congressman, tatakbo kang gobernador. Yung tatlong posisyon na yan, mayor, gobernador, congressman. Hindi yan gagalaw hanggat walang budget. Ganun ang working system ng mga politiko sa Mindanao. Sabihin ninyo sa akin sa bandang Mindanao na politician, sinong politician dyan na nagpatayo ng tulay na hindi galing sa pundo ng bayan? Walang politician sa Mindanao na nagpatayo ng tulay, nagpagawa ng kalsada, nagpagawa ng covered court, sports complex na mula sa bulsa nila, nang galing mula sa pundo ng bayan. Mark my word. I will tell you frankly, mga kababayan, huwag kayong masaktan mga politician sa Mindanao kasi I was born and raised in Mindanao surrounded by politician. Tsuhin ko, lolo ko, pinsan ko, tsahin ko, lula ko, politician. Ninong ko, pinsan ng mga clan namin, politician. Lahat ng mga politisyang nakapaligid sa akin, never nagpagawa ng kalsada na mula sa bulsa nila. Kung walang budget si congressman, walang project. Kung walang budget si mayor, walang project. Yan kasi ang nakasanayan ng mga politician sa Mindanao. Pag walang pera mula sa gobyerno, walang project. Kaya nga napakadaming rebelde sa Mindanao. Bakit? Kadalasan sa mga rebelde sa Mindanao yung mga nasa bukid. And that's true. Let's accept the fact. Diba? Kadalasan sa Mindanao, sa probinsya, sa bukid, maraming rebelde. Bakit sila naging rebelde? Una, ang pinagkakitaan ng mga tao sa bukid, gulay, prutas, alaga, hayop. Ngayon, pati pag-aaral ng mga anak ng mga nakatira sa bukid, lack of knowledge. Bakit? Hindi naaabot ng government. That's the reason why maraming rebelde sa Mindanao. Hindi naman sila nagre-rebelde para kalabanin ang bansa. Nagre-rebelde sila kasi hindi sila nararating ng gobyerno. Hindi sila naaabot ng gobyerno. And ako mismo, noon, I am the one, no? Isa ako sa tumulong sa mga kabataan na hindi halos naabot ng gobyerno. Umaakyat ako sa bundok, namimigay ng pagkain, nagturo sa mga bata na hindi nararating ng gobyerno. Bakit? Sa Mindanao kasi, yung mga politician umaasa lang sa budget mula sa taas. Kung walang budget na ibaba, wala silang ginagawa. Sahod tanggap lang. Kalsada sa Mindanao putik. Kalsada sa Mindanao lubak-lubak. Not all part in Mindanao. Pero majority part sa Mindanao, ganyan ang problema. Tulay, panuorin nyo ang vlog ng Jessica Soho. Kadalasan parte ng Mindanao. Mga estudyante naglalakad ng ilang kilometro. Mga estudyante sumasakay sa lubid, sumasakay sa balsa kasi hindi sila naaabot ng gobyerno. Di ba? Kasi kadalasan sa mga government official sa Mindanao, not all naman, huwag kayong masaktan, umaasa sa pundo. Kaya si Sara, umaasa din kasi sa pundo, hindi marunong dumiskarte. Kaya ito, napasagot ang kampo ni dating Vice President Leni Robredo, na bakit daw si Leni Robredo hindi nanghingi ng project, naging successful yung pagka-vice president niya. Si Leni kasi madiskarte, sanay sa hirap. Hindi kasi si Leni sanay sa pondo lang. Pag may pondo, gumagalaw. Si Leni kahit walang pondo, gumagalaw. Di ba? Yan kasi ang sakit ng mga politician sa bandang Mindanao. Pag walang pondo mula sa gobyerno, wala silang proyekto.
Pag may pundo naman, kinukupitan pa. Huwag kayo magalit, which is totoo. Sa amin, sa lugar namin sa Mindanao, ang pinaka number one problem namin ang baha. Kapag binaha, hindi makakatawid ang tao. Bakit? Walang tulay. Bakit walang tulay? Sino ba dapat ang gagawa ng tulay? Si mayor, si congressman, si gobernur. Ang problema, si mayor, si congressman, si gobernur, wala din naman magawa. Bakit? Wala naman pera. Nag-aantay lang ng pundo. Nagpo-propose ng budget sa national budget. 10 million. Oh, paggawa ng tulay, 10 million daw di umano. Oh, ending, yung 10 million, 5 million lang na paggawa. Oh, yung 5 million, kukuhaan pa ni kontraktor. 5 million, bulsa ni mayor, ni congressman, ni gobernur. Yung 5 million, bubulsa pa yung 250 million ni foreman, ni kontraktor. 250 million na lang gawain tulay. Kaya pag binaha, 3, 4, sira na yung tulay. Another project na naman. That's the reason why maraming rebelde sa parting Mindanao. Di ba? And that's the reason why na magkaiba po talaga si Leni Robredo at si Sara Duterte. Si Leni Robredo marunong sa diskarte, si Sara Duterte is spoiled. Yun ang totoo. And that's all, mga kababayan. Huwag kayo masaktan sa akin mga DDS. No? So yun lamang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.